Extreme Gaming, Ame versus Puroy naman ngayon. Parang Kanino ba dito? Dikit naman pero tundra ako dito. Last lang. Yun, and that's it na nga yung, sila nga yung head-to-head natin dyan, no? Dalawang mainit na carry player natin, Ame and Puroy. No? Dalawang super carry ang laruan dito. Ge! Laban! Baban lang ulit yung invoker dito. Okay na. Laban lang yung boka. Ayun na. Esep, sa side dito ng Dandra, Ako si Puroy nga pala yung napanood natin kahapon. Yung Oo, Esep puro na Esep nag-raise yan, diba? critical, no? yung kaya Yasha, di ba? Tas dagger. And Brewmaster kagad sa side dito naman ng Extreme. So ito yata yung sagot nila rito. Sa lane, sila na magkatapat dyan. Parang ganito rin yung delay sa kanila, no? Medyo nabugbog lang ni Puroy. Kung hindi nagkami si laban nila, sila notice yun yung Dex. Yun yung nabigyan din. Pero okay naman talaga si Brew against dito kay SF. No? Once muna mo mag-level, may kill threat ka na sa kanya. Parang every time i-split ka, takot naman si SF sa'yo. So Disruptor alisin dito ng Tundra. And kahit pa paano, ito yung hindi nila pinalusot, no? Primal Beast ng Extreme. Dalawa nga naman gumagamit yan, nothing to say, especially si XSS. Yan din yung winning hero ng Extreme sa ngayon, eh. Expecto natin to. SM ni Puro ito. Ano yung sinama dito kahapon? SM Mirana. SM Mirana, oo. Yung nagro-root. Pwede rin to. SM Mirana ka dyan, kay Brewmaster. Daming open pa, eh. So, tingnan natin kung ano yung kukunin. Baka mamaya mauwi lang sa mga patay-ni-tiny lang ulit. Diba? Tiny Mirana naman sila kahapon. So, tingnan natin ang pababan dito ng Tundra. Let's see. Baka support naman yung inaalis nila dito. Possible yung pwede mong isama kay Brewmaster or baka post 5 lang ulit yung alisin nila. Since ito ata yung nagiging priority nila. Viper, okay. Mas bagay, open nga naman. Maunang mag-pick yung Extreme. Tanggalin mo na lang itong Cancer Hero na to. Ang open dito yung mga Razor kung sakasakali. Hindi ko na alam kung enjoyer yung Extreme na. Parang hindi ko masyado nakikita nilalaro nila yun. Pwede, sinanay to say. Oo nga, gumagamit. Oo nga, Yes. hilig nga pala siyang gumamit din. So, ito tingnan natin. Ano yung baban pa rito ng Extreme? So, pwede yung Mirana siguro kasi yung sinasama nila dito sa may SF. Ay, tayo hindi ko, di mo kukunin. Or yung mga Clockwork siguro, di ba? Medyo bosset din yung kay Brewmaster. Hindi nga nila binandito yung mga hero ni ni tawag dito, ni Whitemon, yung mga Jakiro. Tiny ang tinanggal. May nakita rin kasi tayo dyan. Yung Tiny pagka-toss back, may requiem. Yun nga eh. Tsaka hindi mo ata planong pikin, gawa Brewmaster first pick, ha? Hanap ka na agad ng combo mo dito, eh. Sinasabi si kuya mo, shawait dito. And Largo. Support Largo. Kokak pala yun, yung kalaban nila. Si Kokak, kalaban yung SF Mirana. So kung support na to, The boss 5, okay naman eh. kasi Brewmaster eh. Ang tanong, ano yung kukunin ng Tundra dito? Total na ba yung Tiny? Dito Scar. Ito Scar, Jakiro nyo na yan. Okay na. Pwede. Yun naman lagi hero nyo eh. Ang ganda naman yung Jakiro against Bro eh. Kahit mag-miss yung isa mong normal, dalawa yung normal nun eh. Isa ka rin sa mga nakaka-burst dyan pag naglapag ka nung macro fire, namamatay yung fire. Pero Marcy pick. Woo! Narate ba naman si Alchemist? Si Ari, ang nag-mamarcy sa kanila. Okay pa rin naman yan with pick me up, no? Pasok naman yan. Yes. Isa rin naman doon sa mga hero na nakapamboost ng SF. Lalagyan mo lang siya nung ang tawag doon sa skill niya? Yung nga. Wala sa akin. Pan lifesteal, basta pan lifesteal. Sa map ni Marcy. Alimutan ko yung tawag eh. Sidekick. Sidekick ba yun? Di ba? Di ba sidekick tawag doon? Yata yun. Yung nakapag-buff. May lifesteal ka na, may extra damage pa. Pero Phoenix. Ooh. Ito yung sasama nila dyan. Phoenix ni Whitemon. Nakita na natin kahapon din yan. Yes. Bagay, dalawa nga naman kayong melee, no? Sila kayo Sunugi gumagawa niyan, no? Yung nagpe-Phoenix post 5. Okay pa rin naman ngayon to. Or baka iniisip kasi nila kung sakasakali, malay mo maging Lagro 4 din. So at least kung Phoenix yung kalane, okay lang may yan. pangtakas ka dun sa dila-dila technique. Mga tumatalon to kahit sa may naging si Largo.
Parang may pang-escape. Okay. Bodyguard na ba yun? Bodyguard na ba yung tawag niya? Pasit yung bodyguard? So tingnan natin. Third pick and fourth pick nitong extreme. It's either support pa to or pwede na sila ata maglabas ng core. How about yung mga Weaver or Clinks ni ano dito? Ni Kuya mo Chan. Weaver or Clinks? Yung Weaver okay naman eh. Maiwasan mo yung Marcy, may pang-handle ka rin sa may Phoenix. Let's see. Dragonite. Phoenix na, Dragonite sila. Or baka decent mid lang if ever, no? Kung sakali. And okay lang carry din yan eh. Di ba nakikita naman natin SF versus DK dati sa buhatan. Kaya din naman DK yan. Once na may BKB ka, dagera mo sa harapan yan sa SF. Like medyo pangit lang kung i-carry mo kasi kung Largo 5 to. Lalargo po mo nga. Oo. Porma siguro. Hindi naman natin maganda magkasama sa lane to. Pwede i-stun sa ba yan o? Hila. Kokak. Kokak, di ba? Okay. Ay, Mirana. Yun yung sasama nila dyan. Pwede na. Pwede mo na i-carry, no? Ginagamit naman din ni ano talaga to. Tsaka nakikita natin yung may Snow ba? ano 'di ba, yung may net. May root. Parang kahit pa paano may makapag-set up na agad. So 33 dito, mo may sinasabi na pwede nga na si Darkseer dyan, 33. Labas mo na yan. Mahal si Darkseer. Karatihin nyo yan. May makakopya kang DK. Or classic lang, no? Labas nyo yung mga doom niya dito. Medyo namimiss ko na yun, ha? Yun yung hindi ko nakikita eh. Alin yun? Yung doom ni 33. Pwede. Unless kailangan talaga nila ng setup dito, like yung ginawa niya kahapon, yung centaur na naka-tranquil. Kung gusto mo may setup dun sa SM, pati syempre dito sa may Phoenix, no? Kung gusto mo ng follow-up. Or Tide Hunter, okay lang din mag-Tide eh. Di ka takot sa araw, di ka takot kay DK. Nagmimid na kaya sila nito? Nakilabas lang din nila ulit yung mga pa-storm ni ano eh. Sana nakabasag nga pala rin tong si Mirana ng ano, Phoenix eh. Ng egg. Lip ka lang. Meron pa bang attack speed yun? Yung Meron pa rin. lip. And Tide Hunter, palakasan ng teamfight. Tsaka parang enabler mo ito eh. Like nakita naman natin yung build ni SF, di ba? Yung kaya siya, tapos naka-dagger pa rin kung may setup agad with Ravage. Kung basabasain mo din yan, negative armor, di ba? Tsaka sa lane ka mo, against kung sakali mang DK carry or Mirana, wala nang okay ka lang, di ba? Baban mo na lang siguro yung mga pang-counter kit. Like, example, mga Ursa siguro. Kasi baka yung DK mid. Sige. Parang medyo kompleto Ricardos nga yung lineup dito ng ano, Tundra. Sarsahog na yan. Yan Ay, yun, no? Meron bang ano dito? May tumaya ba kay Rapid dito? Tundra Extreme. Hindi ko na... Siguro matandaan. Hindi ko alam kung si Jules eh. Nag-cash na tayo? Magkano? Okay, 5K sa over. Anong over niyan? Pakityaga ko duration. 10K na ulit kami. 10K na ulit. Okay, duration. This time, para pag yumaman na tayo, kailangan na natin mga 39, 38 yan, or baka 40 pa. Sana umabot. Sana may duration. Maganda-ganda duration dito. Let's see dito. More sa tinanggal naman na nila. Alis mo na si Clinks nga ata dito. Clinks pwede tanggalin. Or yung Weaver. Yun nga, no? Nag-cash na po kami, 10K guys. Naubos na, pumuso. Nga, kakashin ko lang. Nahilapag ko lahat sa OG. Walag naman kasi talaga eh. Ina naman kasi lumamang. Over 42? Sige, over mo. Lumamang naman na kasi talaga. 2K lang. Kinapos lang. Over 42, no? Palag na yan. Pwede na yan. Extreme to eh. Over 42.5, 2K. Sakit niya na. Game! Naalala mo yung kahapon na sinasabi natin na yung Tundra, pati yung first series nung Yandex na puro under. Ang problema nung naglaro na, ang bagal nung pacing. Bagal eh, di ba? Parang mabot tayo ata ng 55 minutes kahapon. Okay, over lang tayo dyan, guys. Tayaan nyo na, over! Ay, yung Weaver pala, yung extreme pa yung nagban, no? Ay, iniisip nila na possible i-SF daw kasi. Maganda nga naman yung Weaver against Brewmaster.
Ba't mo na yung gyro kung Tapos biglang mga 18 minutes lang, nagigi na tong extreme, no? nagpabugbog. Nagkabugbog. May tendency silang ganun eh, no? Yung mga Chinese team may ganun talaga. Yung magbugbog, 14 minutes, 16, 18. Pag nakikita na nila nang wala ng liwanag. Yung mali yung umpisa pa lang nila. Ay, mali na to. Umpisa natin. Wag na natin to laruin. Okay na yun. Nakikita ko sa extreme yan eh, mga 18 to yung score tapos parang pa 20k, 15k gold din yung kalaban. Okay, tawag. Huwag Storm mag-stress. Spirit, Binan. And eto tinan natin, Invoker, no, wala. Viper, wala. Pwede rin sa mga ano. Void Spirit lang ata to. Slark! So it's gonna be a mid SF. Pwede nga naman yung Slark against dun sa may Brewmaster. Yung SF, kung i-DK mid naman, okay ka lang. Kung Phoenix na makasama mo as Slark, medyo solid ka. Wow. Laman tubig. So SF mid. Kung di, may kalaban ka nga namang DK Mirano, dyan naman talaga nagsashine yung Slark Tuntua ka kantiin tong mga to eh. Hindi lang Shrakan, lagyan ng ground skill. So it's gonna be Leshrac last pick for the side of Extreme dito. Ahmed GK. Ito na nga guys, kompleto na yung lineup natin. Paano to? Paano gagawin natin dyan? Mas gusto ko yung lineup ng Tundra dito. Parang itong lineup mo as Medyo po ano? Extreme. Kompleto, no? DK ka kasi, may Tide, may Phoenix. Palugi si DK dyan, kawawa siya dyan eh. Kung siguro maghahali mo yung XSS, baka nandun yung tamis nyo. Okay guys, yan na nga, kompleto na yung lineup. SF Magic build pwede kasi may Mid naman eh. may pure ka naman din eh. Tsaka mid ka, tsaka the best dito, may pang-combo ka. Diba yun? So, Comboing mo ng Savage. ipe-flex pa pala ng Tundra to, no? Nakita kasi natin kahapon yung SF carry eh. Na ganun din naman yung build. So let's see kung paano gagawin nila dyan. And ayun na nga guys, kompleto na yung lineup natin. I-share nyo na yung live stream, bakbakan ng Tundra versus Extreme Gaming. Parehas na medyo mainit ngayon, no? Mas mainit nga lang yung Tundra. Isang beses pa na sila natalo sa Navi pa lang. Meanwhile, itong Extreme, palag-palag din. 5-3 din to, 5-3. Looking good pa naman sila dito sa may Blast, no? Medyo nakakatakot na talaga kalaban yung Tundra dahil every time Blast Lam yung tournament, Sa kanila yan. sila ang namamayagpag. Idikit mo na yan. Basta Blast Lam, sila na yan. Imagine mo since Blast Lam 1, no? Grabe. Hindi, Blast 2. 1 BB. Ayun. Pero nag-final Hindi sila. nga, I mean, puro pasok pa rin sila lagi sa pa-playoff sila, no? Sila yung very consistent na team. Yes. And again, shoutout sa lahat na nanonood sa atin dyan, guys. Tingnan natin ano mangyayari dyan. Mukha naman may post pa dito, no? So, di ba sila nagde-diretso? So, pare-pares mga nasa bootcamp na to. Kasi after ng bootcamp nila dyan, kung sakaling mag top 2 sila, semifinals, lipat Malta kaagad sila sa Malta, no? Doon kasi yung Yung office ng Blast. Yes. Nandun yung bootcamp din nila. Parang doon lagi naglalaro din naman yung tournament talaga nitong Blast. Pa-wash out mga lasma ng Dasma, sabi dito Oroy. ni RTZ Bastard, no? Nalasma pa. Nadali nga naman si Sincho. Dito natin kaya doon si Tropa. And eto na nga guys, start na, no? Yung bakbakan Yan. natin dyan. And eto na nga guys, share muna natin, no? Share muna live stream. Okay. And make sure po, yan, no? Share nyo nga po yung live stream natin para tuloy-tuloy yung panonood natin ng Dota bakbakan dito sa may Blastlam 6. Tama. And sumali na rin sa Telegram group natin, guys. Meron dyan tayo pag-giveaway, no? Para sa mga Pag-play-off. nagsardinas ngayong araw. Malay nyo, kayo yung manalo sa giveaway natin. Makabawi-bawi kayo dyan, di ba? Pasok sa komisyon. Pasok sa komisyon. Yun lang mangyayari, di ba? Okay lang, at least yung tinaya ko, pasok sa komisyon ko. Pasok sa komisyon. Tingnan natin, ano, Habol pa more. yung mga nagano dyan. Tingnan muna natin, ha? Baka yung mga nagano dito. Grabe naman kasi. Ganda na sana nung laban ng OG kanina. Masaya-saya na sana, oh. Tapos ngayon, tutundra ka, oh. Sarap lang pa ganung lineup ng tundra. Wala ka, wala dito. So, Slark, nag-check siya ng wards dito. Puro medyo arrogant yung kanyang position. And wala naman ata kasing huhuli sa kanya. Sumisilip si Slark. The nighttime vision for Slark. Huwag ka lang babalik dyan, puro. Mali ka nang nasilip dyan. Baka nahuli. Paumaga pa naman. Agay, yung isda, ilagay mo nga naman sa tubig. So, mukhang 2-4-2 lang naman yung rune nila dito. Okay.
And meanwhile, Ayok, OG maglanak daw na logo, direct. Patanggal din ako. Oo nga, direct. Ito sa wakas, nalagyan din ng logo ng mga teams, no? Uy, kukunin ka agad nila yung range scripts. Favorite ni 33 yan, eh. Up, one more. Uy. Ay, hindi. Kailangan mo kunin. Kailangan mo kunin. Kailangan ko, di-deny pa. Sobra naman kung hindi mo pa gagawin yun. Di ba kasi na normal na isa ni ano? Hindi tinulungan ni Marcy. Baka busy siya sa gusto niya talaga ma-block Manorman. Uy, easy lasit lang din for nothing to say, no? Napapauna. Sino ba lamang dito sa SF Leisure sa may gitna? Namang si SF na Uy! mas level, pero wag naman First ganyan. Bloodan? Kaya, di pa yan Munti ka naman, napapare na nga si SF dito. And medyo problemado si BZM dyan. Pero sa ganitong build data ng Leshnak, parang piling ko 50-50 lang. Nagkakamana ka, hindi mo problema. Pero FY, pinatay ni Wipemon. And that first blood, syempre guys, no, for question or inquiries, just message Quenic page for more information. May sasagot po sa inyo dyan mga bossing 24 hours a day. Grabe naman yun. Pero may mga tinulungan naman siya ng Slark, no? Kaya nakakuha nila yung kill dito kay FY. Isdain mo nga naman yung pala. Di ko sure kung batak si FY dito magano palaka kasi alam nyo naman, bagong hero lang din to. Marami naman gumagamit. And itong kung old school player ka kasi minsan ayaw mo nang laruin yung mga bagong hero no? Pero nakaka-enjoy ko silaruin to, no? Oh, yeah. Parang gusto kong i-spam yan, eh. Gagano-gano ka lang, eh. Naman siya sa gusto i-spam. Sakto mo, no? Kung madali laruin yung bagong hero, okay lang, eh. Ayoko lang naman yung mga spirit. Dahil pinipindot nga yan, ayaw mo nga malaki pinipindot. O doon ka na ba sa QWER dyan pag mga bagong hero? O naka-legacy pa rin. Madali pa rin sa legacy yan. Shoot yung spell. Nan ba letter yung ano yan, yung skill yan? Basta i-sequence mo lang naman ulit, babalik yung Ayun. later, eh. Di ba kunyari nag-ulti ka? And Whitemon, talagang binubuli dalawa rito Double melee ba naman kayo, eh? Saka meron siya nung ano, hotspot ba to? O yung ano? Hindi, yun yung pampad-extra damage Oo, sa Sunray. yung parang, ay ba yun? Di ba yung... Yung innate ka, innate lang yan. Ay, Yung innate kasi yung may sunog-sunog ka. sunog-sunog, no? Pag dumidikit ito, tapos may miss siya. Yung Sunray hotspot yun, di ba? Yung dulo-dulo, masakit. Ngayon yung plus additional percentage ng damage. SF? Di papagiri. Saan mo ako? Ito sa'yo. May bitawan ng skill din sa may gitna no? Pero yan talaga pag nag-3 na yung Dying light pala yung dying light. lugi ka dyan sa damage yung spell mo. Ikaw, yung nai-spam mo lang dito, itong third skill mo, samantalang si SF. Pag tinamaan ka ng dalawang race, masakit na, eh. Pero yun nga, habang tumatagal din yung level dito sa may gitna, medyo pumapabor nga for SF to, no? Happy na siya dyan. Kasi mag-skill ka na mag-skill, yung creeps pwede mo ma-deny. May hawak pa naman siyang manggarin, eh. Kaya ayaw niya lang ubusin yung So, kanyang... Puroy dito. Kasi masyadong lasit, ha? Surprisingly. Kaya nga, naka-double ano siya, Fairy Fire. Yet, parang nahihirapan siya sa may baba. Ex-Nova naman dito, inahabol nito si Ari. And baka mabibigyan yata si Puroy sa may baba, hindi. Kapag first kill pa naman siya doon. And itatry nilang bigyan si Grabe FY naman si and Whitemon again and again and again. Sa bagay, no? Kahit pa paano kasi kung ikaw si Slurk dito, puro ground yung spell nitong kalaban mo, eh. Clap, yung second skill pa nung palaka. Hindi mo naman madedebop yun, gawa pabalik-balik. Pero grabe yung ginagawa kasi nila eh. Parang si Puroy, tangkihin mo muna lahat ng damage. Laban tayo, ako na bahala pumatay Whitemon, no? Ayaw mo naman din yung voice like kasi hindi ka nagkakaroon ng ano yan, eh. Stock, no? Ng attribute chip. Pero dahil nga doon sa ginagawa niya na yun, na tinatangke niya yung damage, nakakakuha sila ng kill eh. Kasi force niyang sa kanya gamitin si Whitemon. And something good naman yun, Phoenix ka na mayaman, no? Yun nga. So, Nakita natin inakuha naman lang yung mga Phoenix na ganyan na matataas din yung ano, yung level, di ba? Level 2 na, level 3 na rin. Ayun na. Binabahayan ka na. Talagang babak sa tingin ganyan. And mukhang meron silang go dito. Oh my God, Ari. Pero ni-right click niya yata rin siya natin to sige. Tuloy siya rito ng Torre. Sumali yung race. And double race for BZM to kill etong si Ari. Meanwhile, Ex-Nova. Pwede na, X-Nova. Okay, siya yung makakakuha ng mga kill dito. At mamamatay nga si BZM doon. Taas ng level niya doon. Loto mo nag-level 4 siya agad. Wow. X-Nova getting that kill, no? Pwede na. Maganda rin yung tulong niya doon. Sumakto pa.
Kumbaga parang na-mirror mo naman yung galaw ni Marcy. Binate mo nga lang talaga yung kakampi mo doon. Leak na rin eh, no? Pero yun nga eh, narailig ng ilang beses yung Marcy dun sa torre. Pare, dala naman si Boy Garabat. Nainis ako, nakikita ko ganyan yung repair dito. Eh, naiwan. Pinatay nyo kasi. XSS. Namatay rito and FY nagpakita pa. Pero Whitemon di niya napansin yung kanyang buhay. Naduraan siya ng palakado. Eh, namatay. Ito si Whitemon. Killing spree nakuha ni FY. Eh, okay lang. Something good naman for Eastmark. Mahalaga dyan. Ikaw yung nagsusustain. Oo. DCM. Hindi nga natatama yung kanyang stand dito for nothing to say. Walang hiya na si NTS dito, boss. Hindi na siya makalane, guys. Hindi na healthy yan. Na-force yung kanyang mga kampi rin na magtipi-tipi sa may gitna. And ngayon, Whitemon mukhang gusto nila i-secure yung 6 minutes run. Sa baba. Papalip out dito si Xnova. May another leap naman. Pero ayaw siyang tantanan dito ni Whitemon. And makakatakas Isa pa. ba? Nasunog. One more right click. May arrow. May apoy Xnova po. namatay. And Whitemon with the solo kill. PJM ganun din. Kay nothing to say. FY delegado. Ginawa na siyang knickknacks dito, boss. The po trip, yung nangyari kay Leshrac. OMG. Kung tulungan lang sa may gitna, grabe. Marcy. Nailabas na rin kasi, ba't nga naman last pick Lesh din? Isip yung automatic eh. Kung nakita mo yung, or baka kasi para at least anti-slark mo, may Anti-slark, AOE, yes. may AOE kang spell. Kasalanan naman na niya yan, yung nalulugi siya sa Mana boots, oh. Si Brewmaster. Okay. O baka siya yung Hindi, sa bagay, si XSS to, yung dati pa natin nakikita, si Graves, Pipe, Crimson, Bloods, Kiras. Si Boy, ano to? Team item. Yung group siya, no? No. Ibig sabihin, mabili ni Leshrac kung... Ngayon nga, yun, baka ano lang, mana boots lang talaga siya. Okay. Hindi, sa bauto, pag minanabots mo nang hindi mo itutuloy, korke. Kupal namin. Tatlong deny. Ay, kupaling ka rin, agawan ka ng big ribs. So, Yun, naagawan nga siya doon. so power na naman Nothing to. to say, di na makababa, guys. Level 5 pa lang din kasi siya. Alam mo rin ang multi kasunod pero mahahatak dito Eh, si nadilaan. BJM. Nadilaan. Stan magkokonekta pero Pick me up. BJM buhay pa. Nice try for the side ng Extreme. Pero what a save coming from Marcy. Ganda ng pwesto ni Ari to. And kita na din si Xnova. Op. Eh, hindi dyan lalabas. Eh, sa may taas. Hindi, kasi nakuha na niya. Ay, hindi pala. Shield room. So, Puroy, level 6 naman na. And ito na nga, baba natin yan rin si XSS. Makakapag-ulti. Nag-level 6, teka lang. Nag-level 6. Wala siyang ulti rito, si Puroy. Pero papasok naman siya. Grabe yung slow naman. Ay, nakatalon pa nga si Puroy dito at magre-regen pa ng bahagya. The region is really the Barracuda. XXS, sabay na tipan siya rito pero gusto nilang patayin. Ito na lang daw yung Phoenix. May Bakit tropa. pinitip, sabi? Sulit pa rin naman daw yung ultimate dito ng XXS. Ay, nahabol yung mga yan. Nandiyan si SF. Ito nga lang, gusto nila mag-push ngayon dito pero nandito na rin ito si BCM. Kailangan na mag-out ng Extreme. Okay na daw yon, hindi nila mo-push yung bottom lane. And makakabalik na sa lane. Ito si Slark. Nakapatay naman sila ng Phoenix na kahit pa paano mayaman-yaman. No? Sulit na to for Extreme. Kaysa mapahama ka na nandun si SF, kayo na naman yung makukuha na ng kill. Stop. Imaginein mo si Puroy, no? Ano siya, may 3 assists. Kaso hindi nagkakaroon ng agility. Kailangan kasi ata ngayon si Slug na makapatay. Hindi na, wala na yung sa assist eh. So Ari naman dito, level 5, pa-level na sa may gitna. Importante din yung kanyang ultimate mamaya dyan. Whitemon, yun na. Meron na siyang itlog dito, guys. Pero para sa akin, medyo masama pa rin yun, no? Like, nagamit mo yung split mo nang hindi naman pa objective din. Yun nga eh. Hindi, makukuha naman sana nila kung di nag-rotate si SF. Hindi nandun yung dalawa. Oo, mukhang sulit naman na sana. Kaya mo sana patayin yung Slark eh. Na-slow ka lang din ng Phoenix eh. So, easy reward para kay Tito mo FY. Meanwhile, itong dalawang Ay, kamay na Rico. pa nagbabakbakan. Babakbakin nila rito ngayon si Ame. Kaso may MLS? Ito yung itlog. Ay, hindi ginamit. Wala rin nata sila kasi detection. Tinigilan na nila. Okay, pero BZM of Whitemon magpapakita. Naghahanap pa din ng pwedeng mapatay. Ame, meron na siya rito ng ano ha. Armlet. Radiant's middle tower is under attack. Oh, pero okay lang yun. Dire's top is under attack. Yaman naman nilang dalawa dito ni 33, no? Kahit pa paano sila yung mga
happy in terms of resources. Yes, farman na sila eh. Yung Slark nga naman, puro AOE kasi yung kalaban mo. So, kahit pa paano may threat sa'yo eh. Hindi magaan yung lane mo eh. Nilabas lahat ng pakuan. Leshrac, tumatambay dito papunta kay Puroy. Easy farm lang naman dito si Puroy. And Puroy, nakikipaglaro sa apoy. Ay, ay, ay! Nakakaba. Munti ka na sa tamaan doon. Pero meanwhile, BZM gusto nilang patayin dito si Largo. Kaso nandyan si Ame. And delikado ngayon si BZM. Hindi nila alam nandun yung DK. Ang sakit ng damage. Napahamak itong SF doon. Try lang sana nilang patayin yung palaka, no? Kasi nakita nila sa may bottom lane, nandun yung mga heroes ng Extreme eh. And ngayon, pupush na sila rito. Pero nandito si Whitemon to protect yung Tier 1 tower. Ayaw nilang pabasag yan. Huwag na naman pilitin, tinamahan ka nung ano. Pero spirit, no? Sigaw ang odd note nila doon. So medyo slow pace yung bakbakan natin dito. Pero pabor sa atin yan dahil gusto nga natin mag-over to. Road to over 42. Slark, SF, na Magic. Mabasag daw yan ah. Ayan, Exobay, nahabol pa rin dito ni Whitemon. Titigilan naman na niya. Pero mid, no? Binakdoor na ata ni Marcy sana. With the unleash, hindi nga lang niya mababasag. Puroy, Midas, no? Mukhang yung mga offlane yung mga masaya dito. Oh, masaya yung offlane talaga, yaman eh. Ito rin, nagbidas din ito. Arcane lang. Oop, Ame spotted si 33. Papatayin ba nila to? Tingnan natin. Nandyan na rin itong sila Shrek and X-Nova. 33, gagamitin yung kanyang Ravage para makatakbo. Aabutan ba? Yun ang tanong. Gabol. Ahabol. Oy, tumitipid. Baka cancel. Nakita ng bahagya. 33. Mamamatay siya rito. Nagamit niya pa yung Ravage doon. Pati yung TP. So nakabawi-bawi yung Extreme and mukhang kukonekta sila papunta dito kay Puroy. Tama ba? O hindi? Dahil maglalabanan. Natises and Puroy. Sugtukan sila rito. May ultimate pa. Ito si Puroy and delikado ka. Ano XXS. Kailangan mo mag-split. Ayan na nga. So TP out na lang yung gagawin. Parehas na force. Yung mga ano rito skills dito. Ultimate for XXS. Primal split eh, no? Talagang tikonti eh, no? Di sabagay, kinabahan din siya. Mamatay naman talaga siya. Oy! Naramdaman na ni Puroy ang mangyayari doon. Alam na alam niya yan. Sama nun. Doon pa siya napalanding. Alam na pulado siya. 2 race to go eh. Hindi, nakita mo. Kasi wala na strike eh. Sino kakatakutan mo doon? Biglang nandun pala yung SF double race. Kasi nandun yun, nagpa-form lang naman ng ancient kanina yun eh. Magawa pa ng stock. Swerte, no? Sakto-sakto eh. Naagawan pa nga nila. Stock dito ngayon, Extreme. Pero both teams, guys, palag-palag. Ang ganda ng laban. Mayaman naman si Ame, no? Something good para dito sa side ng Extreme. Nothing to say. Ganun Smoke sila rito, guys. Wala pang Ravage, pero nothing to say. Magpapakita. Inabutan. Dinilaan, pero hinatak. Naputol yung dila ni FY. Interruptible naman kasi talaga yan. Oo, nai-interrupt pala, guys. Kasi hindi ka naman hindi ka nawala. Dinilaan ka lang eh. Dinilaan ka lang eh. Kung ba, pinorstop ka lang eh. Kaso tinampot ka eh. Naabutan ng haklit eh. So Tandra nga dito, patuloy pa rin yung pagiging agresibo. Wow. Gaya, pwede din Tandra. Masama, parang kung ikaw yung Extreme, teka, luwi ka rin dito ata sa lane game. It's like SF, tayo kalaban mo. Yung Leshrac, oo, malakas yan kung full item. Pero sa ganitong mangyayari, parang piling ko siya yung sacrifice eh. Greedy yung mga kakampi mo eh. DK na naka-armlet, yung Brew naka-midas. Ikaw yung magsasacrifice na sana may magawa kang space eh. Nag-ano na nga lang sila rito eh. Nagka-farman eh. For Tandra, okay lang sila eh. Na farman, naka-midas yung start. Tide SF.
matindi ka mo, ikaw yung Slark SF kahit laban mo ng late game. Baka dagger ni Leshrac sa ni DK. Yun yung kailangan dito ng extreme. Hindi ko alam kung padagar tong gantong guys bro eh, dahil Dagger. hindi ba yung pasit niya, hindi ba patanga yun? Dagger siya. Ito daw yung magme-mecha kasi si Palaka. Kaya nga nakakapagtaka. Manambots din si Nagprok na naman daw si Nating to do. Ang hirap bumakbak dyan, Lesh ka. Kailangan mo ng dagger BKB talaga dyan. Okay lang yun. Wala kang target eh, lahat tumatalon eh. Si Marang, si Phoenix. SF lang yung parang pinaka pwede mong makuha dito or si Tide, no? Going for Orchid. Etong si Kuya mo Puroy. Panghuli nga naman sa Brewmaster. Ayun yung era to. Midas yun. Wala daw malaki. Eh, naku po, nakahuli na naman. Ayan na nga, sinating to do na to. Ayun, nasin natin to dito. Nothing to do. Lalim niya rin eh. Nag-red line siya. Uy, kita pa si FY. Abutan ba? No. Makakatakbo. Gigil na gigil dito si Ari. Marcy, naghahabol pa din. And Shiva's Guard para dito ngayon. Move speed muna. Si Tide, may Shiva's Guard na. First item, Shibas. May SF ka naman kakampel, oh, no? Pag nagawa niyo yung combong Ravage to Requiem with Shiba, wawawi early at Gusto na labanan. Tingnan natin. Mahuhuli si Ame rito. Irarabig siya ata to. Kailangan pa ba? Solid. Mukhang hindi na. Kabe naman yun. Muna yung kaya Requiem yasha. sabay sinuplex. Sheesh. Yaman din kasi ni DC. Okay na. Pinabilis na. Wisit. Ito na yun. Yan na ba yung pinabilis? Ito na yun. Hindi, hold the Pinabilis line na. lang, hold the line. Dapat, yumaman pa rin si Ami. Ito na yun. Pinabilis na. Something ko, hindi naman ganun kabilis bumasag to eh. Wag lang talagang namamatay kayo. Dahil Marcy, SF eh. Grabe na. Hindi nating to do. Ayan, lagger na. Hindi kasi mo talaga leksyon na class pick yun. Dargo Mirana pala yung Ay, support. kaso. Orchid yung Slark. Kada dive mo dyan, Divers of the Night ka. Puro burst to, yung Tundra. Pag tumalong ka, papatayin ka ni Tide, ni SF. Ngayon na, pakita na naman siya. Tatalo na naman siya. Shoo! Yun na. Ayaw. Chill. Hindi tayo Kahit magkamali magkano ulit. eh, kahit mag-cover to si Largo. Mamatay siya, nakita na natin kanina eh, di ba? Namatay sa burst yan? Ayun na. Bang! Nabutan na si FI. Okay, siya na. Yung palakada lang daw in 33 getting that kill. Eh, mag-split kagad dito ngayon. Si XSS kasi may Orchid eh. Didi-ward pa yan. OMG. What is happening? Na-force yung ulti dito nitong si XSS. So, Roshan na lang daw, sabi dito ng Tundra. Oh my god. Eh, diretso na nga po sila rito. Easy ages. Kaya nga naman, SF Marcy yan, tapos kasama po yung Power Spirit. So, disidido na nga makakuha ng Tundra etong first Roshan natin. Sigaw ang mga odd notes, ang yaman ni 33, ang yaman ni SF. May ito na 80s nga. pa. Aegis. Para dito sa may SF. 18 minutes. Binibilisan na po nila yung laban. Alam na naka-over daw tayo. Hindi nakalaban bigla, no? Parang naman kanina nung digi, biglang eh. Ay, reward na naman. Ayun na, dead-word niya. Pinakapanglaban nila dito, Lo. Ewan ko, yung palakakokak sa palakakokak Mirana, di mo maramdaman yung connection siya. Malas din tong palakana to. Baba talaga ng win rate niyang lintik na hero na yan eh. Palakakokak, tapos biglang bro. Nga naman, no, parang pag inisip mo, wala ka masyadong synergy. Pinaka-in-expect mo lang dito ito at least umasa ka na yumaman si Ami. Siya yung pwedeng magpatakbo ng game. Pero, ewan natin kasi ito rin, sinatig to siya. Kailangan niya na maraming item eh. At least BKB siguro kung gusto niyo pumalag. Nakita natin eh, isang talon lang ng Marcy, suplex, pinagsapak. So, hintayin mo na yung aganim siguro ni bro. Paliparin nyo na lang si Tide. Saan mag-umpisa to? Tignan natin. May dagger si Ami eh. So kung may ista naman sila, as long as nakapalo up yung spells ng kakampi niya, okay pa naman. Matay. Kasi sino gagawin mong ganun? Si Slark, saka or si SF lang. Problema mo dyan. Ngayon, pag may ages pa to si SF, si Slark ang target mo ngayon. Pag nagka-shard pa itong Slark yun na, alam mo nang wala kang target. Habang tumatagal to, palugi ka lang ng palugi eh. Ito na
pagkaka-shard. Makakuha si Ari. Tormentor. Dire are scanning. And papunta sila sa may baba. Smoke yung tatlo. Radiant's bottom tower Sino is may under kukita attack. nila rito? Hindi na nila tinuloy yung kanilang TP. Pero Inilisod Ame, lang. Yaman pa naman yung dragon ni Ame. Ito, naging itim siya takes to the Moonlight Shadows. kailangan niya ng BKB rito. Yeah, farm na lang. Diyan naman sanay yung mga yelo. Graves for Phoenix. Siya yung bumuo ng Graves. Pwede naman dahil aggressive din yung kakampi mo eh. Parang lahat ng team item pwede ata ang samalo na si Phoenix na yung magsosolar, magli-glimmer. Hayaan mo nang si Marcy yung classic lang, yung tipong may dagger BKB. Dire's top tower is under And attack. kaya siya. Oh, stun. Magkokonekta naman. Okay. Ravage namin, di nakapagitlog ngayon dito pero Requiem of Souls! Exorcist makakapag-split pa naman sa ngayon pero Exnova tumumba na. So yun na yun. Puroy with the ultimate takbo for Exorcist. And nothing to say, pinagsasapak, mapapatay naman niya rito si Ari pero buhay niya yung kapalit at yung natitirang mga brawlings dito ni Exorcist. Hinahatid pa uwi. Uy, pare-pare mo na. Abutan pa ba? Makakaalis naman. Nandun na. Makakalis naman daw. 3-4-2 exchange. Dalawang support lang yung kapalit na may kasamang Leshrac naman sa side ng Extreme Gaming. Makulaw din kasi. Ba't bang yaman ito ni Butete? Yaman ni Ezio. Pag yaman pa ng Butete. Wala Kaparma na sila dito ng Pateting Laot. Pero wow, tatry nila dito sa 33. Tama ba yung kanila magiging target dyan? May Kraken Shell. Wala silang disable. And Puroy going in. May ultimate pa naman nagagamit niya yan. Makakatakbo ba? Yun ang tanong. And mukhang inabutan. Hindi tumama yung arrow dito. Kulang sila ng disable. Tinatakbo lang sila dito ng Tundra. Pero SF, naabutan, nahatak, nadilaan. Kaya bang patayin dito si BCM pero may Aegis yan. Aegis yan mga sir. And then na yung itlog ngayon nung Phoenix. Palaban dito yung Tundra. Mamamatay si Nothing Ata to sila do. dyan. Nothing to say. Pinapaaga lang, Lods. And then si FY inabutan na ng lintik. Mamatay naman si Ari dyan pero ilan yung magiging kapalit dahil kahit yung naka-dragon na Ame patakbo ang ginagawa and mega kill para dito kay 33. Hindi nila kaya ng banggaan. Lugi sa spell. Lugi sa spell, lugi sa sustain, disable kulang, BKB na rin dito yung SF. Paano yan? Hindi ko alam kung paano sila babangga. Dahil parang every time makakapag-requiem of soul lang tong SF, mamamatay ka na. Tundra versus Extreme Maga Underback. Under attack. Pahinga muna ako. Hindi, tiwala lang kay Chakami. Tiwala lang kay Chakami. Hindi mo na ako mag-ano na. Top tower is falling. Hold the line lang muna. Hold, Hold the the line. line. Hold the line. Hold the line. 11k na yung kalamangan dito ng Tundra. Hindi ko wala na mag-stop dito. Parang 100% sure lagi nakukombo yan. Slark going for Aghanim Scepter. Mukhang kompleto na yan. Sabay-sabay na yung timing dito ng Tundra. Hindi ko napansin yung item ni 33. Pagka Shiba, ka-pipe ba siya? Parang kung magkaka-pipe ka pa dito, talagang finish na si Nothing to do. Let's see kung ano ba yung binubuo nila. Di ba Aghanim siya? Pwede rin naman, ready ka na eh. Naka-Shiba ka na, pang-scale mo naman talaga yung Aghanim. I mean ba basta may bumunong pipe? May grip si Phoenix no eh. Kung may plus 5 pa, alam mo na Yung sakit niya. BKB ni Ame, konti pa sana. Ginagapang na pero grabe ang Tundra dito, yung pressure ginagawa na nila. And ngayon may Ravage na ulit. Hindi ka na naman lalaban. And worse, paggabi din, no? Pa 25 minutes, magagabi yan. It's time para mag-hunt. Inunahan na nga, hindi na nag-hesitate dito yung Tundra. Gusto nila ng gera. Diretso sila, tingnan natin, Tundra. They're looking for a kill. So may top lane sila pupunta. Meanwhile, itong si Puroy sa may gitna. Ay naghahanap ng kill. May Gusto maabutan ng yata kaibigan, sila. Yung Koka. Kerokeropi. Holy. No. Hinahanap pa. Ay, nakita na. And kita na nga si Kerokeropi dito. Pero, Ayan na. At least nakapag-bitaw pa naman daw siya. sumakto. Next Nova. Nakasegue pa naman.
Kaya, hold the line, Extreme. Hold the line! Pa 42 minutes nyo lang. Uy, dito nag-confirm si Nothing to Say, oh. Wow, lalim. Wala na eh, wala na maparman eh. Kailangan niyang gapang tong BKB niya. Hindi naman niya pwedeng agawan itong dalawa eh. Sabi ko nga sa'yo, greedy itong dalawa niyang kakampi. Nakamidas yung isa, tapos DK pa. Kailangan ibigay na niya lahat kay Ame dito kung ano man yung pwede nilang makuha sa mapa. Priority na nila. Hindi ko lang talaga makita ng liwanag dahil kahit tumagal to, itong pa-split mo na naghihintay kayo ng next timing. Hintay ka ng next timing, hindi mo magawa. Dahil palugi ka lang din ng palugi dito kay Islark at SF. Kaya isa rin to eh. Bobo rin to si SF eh. Permaban din ngayon to dapat eh. Nakapag-farm talaga eh. Ganda ng itemization sa kanya ngayon. So, uy, pa-butterfly. Si Dragon Knight gusto niyang mag-evasion. Wala siyang damage dyan. So, 26 minutes. 10-18 score natin. Gagalon sila Ame. May BKB na yung DK. Pero nakakaramdam itong side ng Tundra. Meanwhile, 33 nagagala. Nagpapakita sa may gitna. Ito sa may baba. Yung dalawang support nakaantabay lang kay SF. Hindi naman maganda yan pag parang, ano mo yun, yung pumilit ka pa. And for Tundra, for sure, naghihintay lang to ng second ages eh. Para just to be safe, may banner ka pa, pwede kang humigrant. Go-connecta sila dito, oh, si 33. Grabe, naikot-ikutan nila to. So si Ame, maaabutan pa yata. Papakita, hinahatak-hatak. Tamang ligo lang. Pinapaliguan sila rito. Nag-crack and shell na. Tingnan natin, sa likod manggagaling. Yung DK rito, unahan nila kagad yung Phoenix. Kaya pa nila patayin to. Pero pick me up. And then Whitemon. Mukhang mabubuhay pa siya rito. And Ravage Exorcist, hindi siya nakapag-ultimate doon. Takbuhan na for Extreme. May delegado rito, pinagsasapak siya. Hinatak siya ng dila, pero wala. Walang kawala. And I think this is it. Okay na. Goodbye, Aray. Paalam, kaibigan. Pahinga muna si Alo. Bakasyon muna 1 week. Bakasyon muna 1 week. Babalik muna ako ng Vietnam. Mahirap ng teamfight talaga nila. Wala kang maasahan eh, no? And worse, hindi pa nakapag-split yung Brumo dun. Kaya akala ka naman mag-i-split na siya kasi tinalo na nila si Whitemon kagad eh. Tama pa pogi rin siya. Tagal niya i-click eh. Ano rin na Orchid siya Orchid eh. Ano gagawin? And ayan na nga, pinapaliguan na sila rito. Dead in the water. And dire-diretso yung Tundra. Booking yung kanilang ticket papunta sa semifinals. Walang kawala. Tignan mo naman yung spell niya kasi. Rektahan na siya agad. Rektahan yung item niya. Eh, itong mga to, binili lahat ng Chapsuy eh, no? Yung SF, nakakayaya siya, may dagger, naka-orchid. Masarap yung kay 33 din. Nabuo yung Shimax. Ay, di wawawi ang inabot ng Extreme. Problema nga ito. Hindi ka na makasabay eh. Oh. Tama kasing last week, Lex Rock din sila. Hindi mo malaman kung saan nahihugo to. Nawasil Valdez eh. Isip katapat. Kaya naman nung una, kaso pa level 3, parang siya na yung nalugi, no? Hindi na talaga kaya, lalo na pag 5. Worst, lugi din siya sa support eh. Paano ko tutulungan ng Kokak? Eh nga, si Kokak kasi, pili ko yung Kokak Mirana eh. Ano yung nangyari kay Kokak Mirana? Si Kokak lalo. Nung matindi pala, magmimira na din sila. Dati nabas na nila yung tiny god ni Epoy doon. Sila na yung nag-tiny. Or kaya, sinama na lang si Kokak kay DK. Si Mirana na lang si FY. Kaya mo na, no, kahit pangit yung lane. Oh. Tiny naman kalaban, pati Mars sila. Playmaker si FY, hindi naman sa gantong mga hero yan. Sumusustain. Sa mga layon-layon, Shaman, Tiny, Tuskar nga nagsashine yan si Epoy. Pati ES, diba? Ito gano'n, paano mag-playmake yan? Yeah. Paano mag-playmake tong buwisit na palaka? Palaka Kokak eh. Dito na nga guys, tatapusin na nila rito. Gusto na nilang mag-Roshan. Abot pa ng 30 minutes, so sakto ah. Lalaban na nila. Kaya pinagkasapak ni Harry, si Roshan. Sabay hanap sila sa may baba oh. Si Slark. Hinahanap ito si Ame, maabutan Hindi ba? na sila nag-delete na yung headpoint nila. Wala na silang mapalo eh. Ex-Nova, tumitipi out na. Patay yung dead in the water. No? Eh, nakita ni Poroy yung dalawa rito, dati to do. Babay Kokak.
CFY Kokak Meister. Nag-heal pa. Oh, Pinaparami niya AC chip lang. habang BKB TV out naman ginawa ng Leshrac. Ito na lang yung didepensa nila eh. Pwede diretsuhan to ng Tundra Wars. Nagkaroon ng stock. 28 Asian SIM stock. Requiem of Zones. Kinain ni Ame rito. Triple raise. The solo kill. Tutulungan pa nga sana ni Puroy. No need na daw. Kaya nga. Okay, next stream. Tawag nyo na yan. Okay na yan. Huwag yung pahirapan yung inyong mga sarili. Tama. NG? Alam na natin yan. Is under attack. Grabe ang Tantra. Pinutrip sila. Galing ng connect nila sa may gitna. O, nag-online to si si Tide Hunter. Ayan, si Spike. Ayun na, kumakana. Bang. Okay. Wala nang pakialam sa palilis na. Dalawang core yun. O, paano kayo nalaban niya yun? Wala na. Paano nalalaban? What can you do? Nothing to do. And I think this is it mga sir. Mga angat na to. 15 seconds for Ame. Dito 40 seconds naman on Leshrac. Walang buyback yun. Nahuli pa rito si Palakang Kokak and Wicked Sick for BZM. 31 minutes. And GG, tinawag na mga sir. 31 minutes. Hindi na tayo pinahirapan pa nung extreme dito. Yes. Alam din nila, masyadong one-sided tong game na to. Especially parang hindi nagkaroon ng opening no? Hindi naman nakagalaw yung Wala. Lesh. And 10 minutes lang guys. So sobrang bilis lang yan. GL burst na binakagad tayo dyan. So tingnan muna natin sino MVP natin dito. Kung meron man, I think. BGM. Oo, isip ni BZM, no? Shadow Piend. Mid. Talagang pamban na yung isip dito sa Tantra. Hindi mo na pwede bigay. Isip ni BZM. Isip ni Poroy. Palag Dalawa yung napupuntahan ng isip nila Dalawa yung enjoyer So yun na nga guys. Mag-break lang kami saglit. Mabilis lang. 10 minutes, no? Pagkabalik natin, GL versus Nabi ba? We'll be right back, mga sir. Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer.
which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as color sense and light sense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there. Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as color sense and light sense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there.